Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Corruption ng PIDEA since noon pa hanggang ngayon. If not corruption, yung mga modus ng PIDEA na supposedly nasolusyonan kung nananatili ang mga kagaya ni Jonathan Morales na ngayon ay ex-PIDEA. Tapos yung mga natira dyan sa PIDEA, yung mga agents at mga chief, mga opisyalis na gumagawa ng mga modus which is supposed to be exposed by such honest PIDEA agents such as Morales. Kung si Morales ang PIDEA chief, alam nyo, tapos na yung mga modus ng PIDEA kahit na ang kasi depende rin sa presidente Halimbawa, I will give you a scenario. Kung ang president ay kagaya ni Pinoy or kagaya ng mga, alam niyo na, okay. Tapos ikaw ay, siyempre, secretary or chief ng presidente, under kanya, kahit na ikaw ay matino, kagaya ni Morales, at ikaw ang PIDEA chief. Pagpalagay natin na ang PIDEA chief at that time ay hindi si Kakdak ba yun, kundi si Morales. Kasi ito pa lang si Morales, mamaya papakita ko sa inyo yung kanyang mga interviews, mga videos, no? Yung nakikita ninyo na gestures niya ngayon, yung boses niya, yung mga rhetorics niya, yung mga naratibo niya, yung prinsipyo niya, kitang-kita din pala kahit nung panahon pang namamayagpag ang mga dilawan. Ang naging problema, hinarang yung kanyang pagka-honest sa serbisyo. And the worst, siya pa na matino na opisyal ang eventually ay tinanggal. Ikaw ba naman, executive secretary mo, di ba, executive secretary, may connection doon sa isa sa involved sa pagkabangag na Pangulo ngayon. Pero, halimbawa, pag panahon naman ni Duterte, ang presidente mo ay talagang galit sa droga, tapos ikaw ay kanyang chief, matino ka, talagang matitigil yung mga ganitong kalakaran. So, ito, yan, ang point ko dyan kung pala si Morales ang PIDEA chief. Tapos na kasi ito pala, nung unang panahon, makikita natin na nagtatrabaho na itong si Morales. Pero anong ginawa? Tinanggal siya. So, I'll give you some videos, ito, mga videos. Balikan natin yung kanyang mga videos noong araw na makikita natin na kung ano pala yung nakikita natin kay Morales ngayon. Ganun siya nung araw nung ano. Yan po ay ang dahilan niyan kung bakit nagso-surface si Morales at that time sa media dahil nakikita niya na parang hindi pinapaboran or parang ayaw nung kanyang mga superior, yung kanyang ginagawang trabaho, which is yung pagiging honest niya. Meron talaga siyang nakitang mga kabalbalan sa PIDEA. So, ang sabi nung spokesperson nila, meron naman tayong grievance committee. So, bakit siya pumunta ng media? So, yung ginagawa ngayon ni Morales, ginagawa niya dati. Pero ito lang nakita ninyo kung paano siya nanahimik for almost 10 to 12 years na nahimik siya, di ba? Kasi, kumbaga, nadala siya noong panahon na yan kung saan, alam mo yung buong tapang niyang hinarap, isinisawalat na yung mga kabalbalan nung PIDEA nung araw. Pero anong ginawa sa kanya? Tinanggal siya sa trabaho. At malamang siguro merong threat, no? Merong threat. Kaya siya nanahimik, I think, for 10 to 12 years. Ang nangyari,
merong isang vlogger, no, na naglabas nung isang dokumento at nandun yung kanyang pangalan. Kaya he was forced to come out. Di ba? Ano nyo yung scenario dito? Hindi yan lalabas kung hindi, kasi kumbaga parang nadala na siya noon eh. So ngayon, dahil lumabas ang kanyang pangalan, nagkaroon siya ng mga balancing moment. Ano ba talaga? Tinanong niya ang kanyang pamilya. So ang napag-usapan nilang magpamilya, better na mag-surface siya. Ha? At better na doon siya sa katotohanan. Which, good thing, sumayad siya doon para sa katotohanan. Kaysa doon sa sinabi ng kanyang isang superior na si Francia, nang sabi niya manahimik na lang tayo, i-deny na lang natin, ikaw kasi nasa labas ka na, ako mataas na yung ranggo ko, maawa ka naman sa akin, may pamilya pa ako. Pero sinuway yun ni ex-PDEA agent Morales. Doon siya kumampi sa tama doon sa katotohanan. Ngayon, ano ba kasi itong pinaggagawa ni Morales noong araw? Hindi ko nga maintindihan sa kanila kung natatakot sila dito sa mga drug groups na to o meron talagang nakikinabang dito sa mga drug groups na to. Kasi pagka ayaw birahin, ibig sabihin may nakikinabang. So hindi na bago, di ba, yung sinasabi ni Morales nung hearing, sabi niya, bakit sa halip na tulungan ako ng mga PDEA na ito, na imbestigahan itong PDEA leaks na to? Di ba? Nakita niyo yung ginagawa ni Lason tuloy ni Lazo, na ang ginagawa nila, kina-character assassinate nila si Morales during that hearing, providing yung mga supposed cases daw nitong si Morales. So ang tanong ni ex-PDEA Morales, sabi niya, bakit sa halip na tulungan ako, magtulungan tayo na solusyonan itong problema sa PDEA na ito? Bakit ang ginagawa ninyo ay sinisiraan ninyo ako? So hindi na bago, kasi kahit nung panahon pa niya na namamayagpag siya, ganun din ang ginagawa nitong kanyang superior na si Kakdak, na sinisiraan din siya. At parang kinakarakter assassinate din, at ini-imply yung kaso daw nitong si Morales. May napansin kayo? Okay. May napansin kayo sa mainstream media ngayon? Kapag pumunta ka sa media ngayon at iso-search mo ang Jonathan Morales, ayan, search natin, kunwari, ayan na, search natin. Okay, lakyan ko lang, ayan. Sinearch natin, walang ibang nagko-cover sa nangyari sa hearing, particular yung mga exposure or expose nitong si Jonathan Morales, kundi ang mga social media. Ayan, of course, hindi na natin mayano yan na kasama dyan yung SMNI, which is nakita nyo naman, DZAR, ayan Pero pagdating sa mainstream media like itong ABS-CBN, okay? ABS-CBN, kung i-cover man nila itong Senate hearing, ang ginagawa nila is to glorify or to side doon sa part ng PDEA. Yun yung ginagawa nila. Pero yung point na yung ini-expose ni Jonathan Morales, wala kayong makikita. In contrast with dito pag asa na yan? In contrast dito sa halimbawa ito, tingnan natin, ayan. Halimbawa yan, tingnan natin yan. Ito, noong araw, kita nyo, kaliwat kanan, ini-interview si Jonathan Morales 10 years ago. Tingnan nyo, ayan Jonathan Morales. Ayan, 10 years ago, ayan, si Jonathan Morales. Yung thumbnail nila, Jonathan Morales, di ba? Ayan. Eagle News. Ano pa? Manila. Hindi yan. Ayan, 10 years ago, kita nyo. Ayan, si Jonathan Morales. Ang mga saka ako. Ayan, ako yan. Jojo de Guzman. Ba't ako nasali dyan? Ano ba yan? Asan pa ba? Ayan, wait, tignan natin. PTV. 10 years ago, Jonathan Morales, pati title, Jonathan Morales. Nagigets nyo yung point? Ngayon, ang ginagawa, dahil ang involved dito ay yung Pangulo mismo, anong ginagawa nila? Media blackout. Alright? Okay, balik tayo doon dito kay Jonathan Morales. Noong unang panahon, saan pa ba yun na ito? Meron tayong mga nakitang mga video dyan Tingnan natin. Bakit nga hindi nyo in-interview si Jonathan Morales? Kayong mga media kayo. Bakit?
Bakit? Okay, ito lang ang nakita ko dyan. Noong araw, yung mga unang senaryo, mga unang yugto nung PDEA expose ni Jonathan Morales way back noong 2012, kasi 2013 daw siya tinanggal eh. Noong mga unang yugto, kino-cover pa nila si Morales. Right? Like, interview dito, kino-cover nila na meron ganito. Kasi noong unang araw, noong unang yugto ng mga yon, hindi pa alam, or should I say, hindi pa alam, kasi hindi pa naman sinasabi ni Morales kung sino-sino yung nasa listahan. Or kung sino yung mga drug involved noon. Hindi nila alam. Actually, Tapos na. Grabe. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.